After that, mababalitaan mo na, kaya pala, di ba, napupunta sa korupsyon. Na which is sana yun na sinusolusyonan ngayon ng gobyerno natin, di ba, na parang, bakit ganun? Di ba, may imbalance na parang, ang laki nung kinukuha sa tao, pero napupunta sa korupsyon. Ano yung solusyon? Ano yung dapat gawin? Ako honestly, may gusto ko sabihin, pero alam ko, ano lang to, ano ko lang. Kaya lumalaki ang ulo ng mga nakaupo sa gobyerno, na hindi sila natakot mangurakot. Kasi, pag nangurakot ka, ang gagawin sa'yo ngayon, sasampahan ka ng kaso. And then after that, makukulong ka. Alam naman natin yung mga nakukulong doon, hindi naman kasama doon sa Muntinlupa na naghihirap. Ang sasarap nga ng buhay ng ibang mga nakulong. Sinasabi nga nila, mga nakukulong, small fish, hindi yung mga big fish. Oo. I think, sabi ko nga masyado kasing ang problema kasi natin, masyado tayong mababait yung mga Pilipino eh. 'Di ba? Dali natin magpatawad, makalimot, 'di ba? Tapos pag yung nambiktima sa atin, kung sino gumawa ng korupsyon, umiyak lang, minsan natatouch pa tayo, naaawa pa tayo eh. Pero parang mali. Kasi kung iisipin po natin, yung lahat ng mga taong namatay because of the flood control, yung mga taong nawalan ng bahay, yung mga taong naghirap, tapos nawalan ng kinabukasan, kung yun ang iisipin natin, kung yun ang mararamdaman natin, sa akin honestly, kulang ang kaparusahan ng pagkakulong. Pangit sabihin to, pero it's ano lang to, na tingin nyo po kung sakali ako lang magtatanong, kung death penalty ang kaparusahan ng bawat tao na nakaupo sa gobyerno, na kahit piso ang nakawin, tingin nyo lalakas ang loob ng mga taong nakaupo sa gobyerno magnakaw? Hindi. Di ba? Oo. Kasi sabi ko nga, because kung makukulong lang, pagalingan lang tayo ng lawyer eh. Pagalingan lang tayo ng koneksyon eh. Kung susunod na nakaupo yung kakoneksyon ko yun, makakalaya ako eh. Pero kung death penalty ang magiging kaparusahan, matatakot ang mga tao na bago sila, ay mga nakaupo sa gobyerno, bago ka magnakaw, mag-iisip ka muna ng 5 beses siguro o more than pa. At saka nakikita natin ito sa iba't ibang bansa, di ba? Sa China, sa Singapore. Pag talagang grave crime against the people, talagang death penalty. Kaya sinasabi ko nga po na yun ang, minsan siguro nagiging default na natin yun na napakabait nating mga Pilipino eh. We easily forgive and forget. Kaya, ang masakit, lalong walang nangyayari sa bansa natin. Lalong walang nagiging kinabukasan yung mga kabataan. Kasi, ganun eh. Di ba? Parang dumadaan lang, lumilipas lang, nagpapalit-palit lang ng henerasyon yung mga taong nakaupo sa gobyerno natin eh. And then after that yun, sabi ko kanina eh, hindi na pagsiservisyo, negosyo na sa kanila to eh. Saka dapat sana naiisip nyo, henerasyon sa henerasyon sa henerasyon. Sila na lang yung nakaupo. Bakit sila na lang ba yung magaling? Sila na lang ba yung may gustong tumulong sa mga Pilipino? Kaya kung ako tatanong, sabi ko nga, ako para sa akin, mas gusto ko kung uupo yung mga bago. Parang ano yan eh, babalikan ko na po, parang sa mga pulis. Merong isang graduate na bagong pulis, ipasok mo dun sa isang presinto, anong mangyayari dun sa isang pulis? Later on, makukurap na rin. Kasi yun na yung sistema. Diba? Kahit bata. Kahit bata. Kung ako, tatanungin, kung mabibigyan ng pagkakataon, tanggalin lahat, palitan ng mga bago. Para yung ideolohiya nila bago. Physically fit pa. Di ba? Yung maayos, malinis. Kasi kung ang gagawin mo, ayusin mo lang, ganun. Hindi. Babalik at babalik pa rin niya sa dati. Sa nakasanayan na. Kasi yun yung sistema eh. Kaya walang nangyayari sa bansa natin eh. Magandang sinasabi mo, Coco, na anong kailangan gawin para mapalitan ng sistema dito sa ating bansa. Ano ang mensahe mo sa ating mga public servants at sa ating mga politiko? Kasi ngayon, we are in a very critical juncture, you know, in the Philippines. Anong mensahe mo sa kanila? Ang hirap magbigay ng mensahe. Papakinggan ka! Kasi wala kang masasabing maganda, kaya ang hirap magsalita magbigay ng mensahe. Pero, may gusto lang akong isang, meron ako isang iniidolo na isang politician ngayon, which is si Vico Sotto talaga. Nabilib ako sa kanya nung nakita ko kung paano niya naayos ang Pasig. Nakita ko sa kanya na, biro nyo, di ba, nakapag siya ng 1 billion, tama po ba ako? Kung hindi ako nagkakamali, nakapag-savings siya. Ibig sabihin, kaya. Pag gusto. Di ba? Bakit? Kasi bata. Pangalawa, di ba, yung ideolohiya niya, gusto niyang ayusin. Kapag gusto,
naniniwala po ako kung talagang gustong ayusin ng mga taong nakaupo sa gobyerno ang Pilipinas, mangyayari. Kasi kaya ko sabihin, like ako sa production ko, bakit ko naayos? Hindi ko sinasabing perfecto. May mga pagkakamali, pagkukulang. Pero ba't kayang ayusin? Kapag ginusto natin mangyayari. Pag gusto. Pero kadalasan po kasi sabi ko nga kunyari lang gusto. Pero negosyo. Kaya ang mga storya mo ngayon, hindi ba, sa Batang Quiapo, in relation to the times, ini-emulate mo rin kung ano nangyayari sa paligid-ligid natin. Kaya nga po yun namin doon na sa pamamagitan ng show namin, di ba, hindi man kami na mismo physically na makipagrara, makagwelga. Oo. Sa pamamagitan ng Batang Quiapo, na-educate namin yung mga tao. At sana mamulat ang isipan ng mga tao, ng mga taong mga nanonood, kung paano at anong klaseng gobyerno ang mga tao nasa paligid natin ngayon. Kasi nakakapagod di ba? At bakit tayo matatakot? Samantalang pagdating ng eleksyon, kung makiusap sa atin yung mga politician, pag umawak ng kamay, humakap, di ba? Tapos pag sila nakaupo, parang tayo na yung takot. Parang tayo na yung di ba? Kaya hindi tayo matakot. Dapat hindi. Oo. Dahil tayo nagbaba, sabi nga natin. Tayo ang boss nila. Diba? Sabi nga Pero baliktad Sa salita lang yun Pero dahil pag nakaupo na sila na yung siga sila na yung hari Di ba? Tayo na yung ngayon na parang takot na takot Na dapat nga sa atin, sa industriya natin ngayon, dapat sa totoo lang tayo naniningil sa gobyerno. Hindi tayo ang tinatakot para singilin. Kasi di ba parang, naku, lalawak to. Ako, pag pinapakinggan kita, ako, you really have a good heart. You want to serve the people. Nasa ambisyon mo ba tumakbo bilang isang politiko, bilang isang public servant sa Pilipinas? No. No? Ilang beses na ako tinanong dyan, ang dami ng mga haka-haka, natatakbo ko, sabi kong ganun. Sa simpleng pamamaraan ko, sabi ko, masaya na ako na kahit paano nakakapagbigay ako ng trabaho sa mga kasamahan ko sa industriya o sa mga nangangarap na makapasok dito. Pero yung tumakbo sa politics, hindi ako, parang kumbaga, sisirain ko yung buhay ko Right. Sisirain ko yung, kumbaga, kaya ko sabihin, maganda na yung sinimulan ko di ba? Hindi ko na para sirain pa. Masaya ka na sa pamilya mo, sa production Maraming outfit, way sa mga proyekto Maraming mo. way naman kung talagang gusto mong tumulong Di ba? Parang, sabi ko nga, sana makahanap tayo ng mga bagong uupo. Yung totoong, yung talagang malinis yung hangarin para tulungan ang bansa natin at ang mga tao. Yung totoong tutulong. Kasi honestly po, Sir Rico, pansinin nyo, wala man lang makaisip kung paano susolusyonan ang traffic sa Pilipinas. Ako, sabi ko, isa lang ang nakikita ko. Dapat iba-ibayin natin yung oras ng pasok ng trabaho. Di ba, nagawa natin sa call center na pasok nila gabi hanggang umaga. Like, kunyari, taga-pabrika, ibayin natin ang oras ng pasok ng nila. Gawin natin panggabi hanggang madaling araw. Para hindi sabay-sabay. Di ba? Ang mga estudyante, ang prioridad, di ba? At ang yung mga nagtatrabaho, kunyari sa mga restaurant, kasi kailangan natin yan. Pero yung ibang pwede natin pag-iba-ibahin para wag magsabay-sabay. Ang mangyayari pa nun, dadami pa ang trabaho ng mga jeepney drivers o ng mga bus drivers. Dire-diretso. Pero walang nakakaisip, di ba? Walang parang pag everything na parang disappointed na lang o Kasi disappointed lahat na ng lang. mga public servants natin, selfish interest lang. Sila lang ang iniisip nila. Alam mo, gagaling ko lang sa Southeast Asia, sa Vietnam, sa Indonesia, sa Malaysia. Naiwanan na tayo, Coco. Yeah. Ang gaganda ng mga airport nila, ang gaganda ng daan. Yung daan natin, from the airport, papuntang syudad ang daming mga potholes. Hindi ba? Hindi konkreto. Napag-iwanan tayo, I'm sure when you also travel, minsan sinasabi mo, ano nangyari sa ating bansa? Sayang, no? Nanginayang ako sa atin, sa mga Pilipino, na kapag tayo nasa abroad, di ba? Sa totoo lang, pinag-aagawan tayo. Dahil ang gagaling natin, ang sisipag natin. Pero dito sa sarili nating bansa, parang walang pag-asa. Yung totoo, para ako nararamdaman kapag tanong niyo ako, hindi ko alam. Ang hirap sagutin, pero wala akong nakikitang future. Kasi ngayon, honestly, nanonood tayo, hindi ko alam kung ano mangyayari. Kung may mangyayari ba. Nadidepress ka ba pag nanonood ka ng balita? Opo, syempre. Di ba? Napakasakit. Kasi nga, parang ngayon, di ba, aminin na natin, I'm sure pati ikaw, pag nagdadasal ka, ano pinagdadasal niyo po? Lord,
sana po ingatan nyo ako, lalo ng pamilya ko. Ilayo nyo sa kapahamakan sa anong pangalan. Tama, eksakto. Bakit tayo, di ba takot na takot tayo? Di ba parang yun lagi pinagdadasal natin? I'm sure lahat ng tao ngayon din sa Pilipinas, ganun. Kasi alam natin na hindi maganda yung estado ng bansa natin. On a positive note, what is your wish for the Filipino people? Wala namang ibang solusyon kung ako, sinabi ko na to, yung unity, yung pagkakaisa natin. Kasi pag di tayo nagkaisa, kahit ano mang pinaglalaban natin, kahit ano mang gusto natin mangyari, walang mangyayari. Kasi pag tayo nagkakaisa at magkaroon tayo ng isang magaling na leader at susunod tayo, may mangyayari. Kasi sayang yung talento natin, sayang yung galing ng mga Pilipino. So, importante talaga ang darating na eleksyon sa 2028. Sobra. Sobra.